Ang sa atin lang ho, hindi ho natin siya binabawalan sa kanyang komento. Subalit, tayo po ay nagre-react dahil po sa kanyang katsismisan na hindi ho walang katotohanan dahil wala ho siyang ebidensya. Yung ebidensya na lang yung larawan. Eh ba't andyan pa po ho siya sa saga ng mamamayan kasama nila ni Nelson, ni Jen, na kani-kanina lang kahapon nagprograma pa. Eh kung wala na, hindi na natin nakikita ho yan mga kabalitaan. Gas Tambunting, isinangla ang sarili kay Marcolita. Yun, pwedeng sabihin ho natin yan kung sakaling hong may makukuha tayong ebidensya mula ho mismo sa kanyang kasamahan dyan sa mayabang kapulungan na siya ay tinanggal ho dahil sila ay magkakasama ng mga kabalitaan. Ganun ba? Yung kapatid niya, pinakulong ko pa eh. Kaya maniniwala ka. Ito, magtataka ka. Si Mayor Tumang, yan ang kumakandidato. Kapatid niya yung pinakulong ko. Sana matauhan itong babaeng vlogger na ito. Na huwag mo nang kalantariin yung mga kapatid namin sapagkat kami ay kami matatag. Ang amin lang iniiwasan dito, baka meron kang mailigaw eh. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod... okay. It's, there's a... hindi... 5,000 pesos. Ang ganda mo today. Hindi, bakong bangag. Alright, welcome back. Nagbabalik na naman ho tayo mga kabalitaan. Kamusta ho? At hindi lang ho matagal tayo nag-upload kay Congressman Marcoleta patungkol ho sa paglilinaw sa kanilang INC rally, no to impeachment mga kabalitaan. So marami hong nagme-mention ho sa atin dito sa ating munting bahay. Kasi nga parang question mark sa atin kung sino po ba yung babae daw na naninira kay Congressman or Senador Marcoleta mga kabalitaan. Yun po yung inaalam ho natin eh. At yun nga ay pinagbibigyan ho tayo ng ating mga subscribers, mga viewers natin at menention ho doon at medyo na-intriga ho tayo sa babaeng ito. Okay. So, ngayon po, nakita ho natin yung kanyang channel. Andito ho yung channel niya. Nakita ho ito pala yung babaeng to, no? Taga Visayas to kasi yung mukha nito taga Visayas no? Halatang taga Visayas to kasi yung pagmumuka. Okay? So, parehas kami, taga Visayas kami. Pero iba yung lahi ko. Iba rin yung lahi niya. Tingnan nyo, paghahambing yung lahi namin, yung mukha namin at mukha ko at mukha niya mga kabitan. Di ba? Medyo malayo. Maputi lang to. Ako moreno ako. Sabi nila, tall, dark, and handsome. Ika nga, wow, tall, dark, and handsome. Ito, may pagka-foreigner din to kasi blonde yung buhok eh. Magkano kayang bawat hibla ng kanyang buhok mga kabalitaan? Anyway, kung bago pa lang ho kayo sa ating munting channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe na ho kayo. At pindutin niyo na rin ang notification bell. At the same time, like, comment at i-share niyo po. At huwag niyo pong i-skip yung ads ho natin kasi malaking bagay ho yan sa atin mga kabitan. Yung pangkape ho natin, meron na ho tayong pangkape ho dito. At at least para hindi tayo maubusan ng pangkape, tuloy-tuloy lang yung panunood hanggang matapos yung ads pag meron man sa ating video mga kabalitaan. At yun nga, bago pa ho tayo magsisimula kasi papakinggan lang ho natin dito yung kanyang mga komento at sasagutin lang ho natin dito mga kabalitaan. And then ibabalik ho natin yung komento ni Senador Marcoleta mga kabalitaan. Di ba? So bali si Senador, pag tagpi-tagpiin ho natin yung kanyang salaysay patungkol ho sa billboard issue na itong tinatalakay ho nitong isang vlogger ng PBBM at Tambaluslos mga kabalitaan. As usual, tandaan nyo po yung mga pagmumukha nila sa darating na halalan 2025 midterm elections mga kabalitaan. Tandaan nyo po yung pagmumukha rin nitong vlogger na to mga kabalitaan. Okay? So, deal tayo dyan? Thumbs up tayo dyan? Tara,
Panoorin muna natin itong mga aktibo ho sa WAD committee hearing ng mga district representatives at party list representatives, mga kabalitaan. Alam nyo na. Right, so tayo nagbabalik ko mga kabalitaan. So tandaan nyo po ha, nakikita nyo na at tandaan nyo rin po yung mga kanilang party list, kanilang distrito. Of course, number 1 dyan si Tamba mga kabalitaan. Mantakin nyo po naman, no? Talagang natataranta na si Tamba. Yung kanyang katunggali ay pinakakasuhan niya na sa Kamara ng WAD Committee mga kabalitaan. At kung hindi ho matatablahan ito ng kaso si Tita Nene, nako, pera ng taong bayan yan. Iwas-iwas yan ha. Iwas-iwas yan dyan sa Tacloban First District mga kabalitaan. Malamang kasama pa to si Alicia. Alicia ro to no? Kasama to siya sa mga ngampanya. Mga ngampanya. Kayo naman iniiba yung hinuhuli nyo agad ako eh. Wala naman akong sinasabi ngayon no? Kasama siya sa pangangampanya doon kay Tambaluslos. Anyway, so tuloy na ho tayo dito. Pakinggan ho natin, hindi tayo magtatagal mga kabalitaan. Para at least for the sake of transparency, pangit din ho naman na kukomentaryuhan ho natin itong si Alicia. Siyempre naghahanap buhay lang din to sa SOCMED mga kabalitaan. Hindi ko sinasabing bayarin ito ha, pero naghahanap buhay to sa SOCMED eh. Ha? Parang ako rin ba naghahanap buhay? Pero ano ho tayo, sa puso natin yung pagpoprotekta ho ng mga kandidatong mayroong tapat sa kanilang tungkulin. Kagaya ni Congressman Marcoleta, yung kandidatong may pagmamahal sa bayan at sa kapwa, yung mga Duterte na ho yan mga kabalitaan, at yung hindi magnanakaw na kandidato, syempre kasama na ho yan si Senador Marcoleta mga kabalitaan. So sisimulan na ho natin para ho sa patas na pagpapahayag ng ating mga reaksyon, komento. At ito'y pakinggan ho natin itong si Alicia mga kabalitaan. Kasi entitled din siya sa kanyang opinion. Para ako din, di ba? Entitled din ako sa komentaryo ko. Kasi opinion ko yan. Pero titingnan ho natin. Kasi sinagot na ho ito ni Senador Marcoleta. Papakinggan ho natin kung may laman ba talaga yung kanyang mga sinasabi dito o pawang kasinungalingan, paninira lamang mga kabalitaan. Tara! Sabayan niyo po ako na papakinggan itong si Alicia mga kabalitaan, aka Foreigner. Hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong billboard. Grabe, marami siyang minamahal, ano? Ilan kayang boyfriend nito? Ha? 1, 2, 3, 10? Boyfriend yung boy niya, friend. Kayo naman, ibahin nyo kasi yung huwag nyo ibahin yung sinasabi ko. Boyfriend. Para sa akin, marami akong girlfriend. The girl, tapos friend. Hindi boyfriend as in yung karelasyon. Diba? Yun naman yung punto natin. Hindi naman ano-ano eh. Na magkatabi. Pakita ko sa inyo ha. Yan Billboard magkatabi photos. Daw,
ni Pastor Apollo Kibuloy, yung peking appointed son of God, at itong si Rodante Marcoleta. Para mas malinaw, ipakita ko na lang yung picture dyan, no? Yan, nakikita Malinaw nyo nga, naman, malinaw no? nga. Tama. So pag-usapan natin yan. Kasi parang nabababuyan yung Sino? iba ding mga INC dito kay Marcoleta. Parang sinusuka rin ng totoo? ibang INC itong si Grabe naman. Rodante Marcoleta. Di Kasi nga. ano daw yung gustong ipahiwatig Ano? ni Congressman Marcoleta sa mamamayang Pilipino. Lalo pat itong si Kibuloy, 'di ba alam nyo naman, ay meron pong 6 na kaso. Oh, ano At yun? ngayon ay dinidinig po. Although Okay. hindi pa naman napapatunayang guilty, pero kung papansinin ninyo yung mga nakaraang Senate hearing, tapos Saan ba galing yung source mo ng 6 na kaso kay Hontivirus? Yun pa yun? Malamang doon galing yung kay Hontivirus. nagtatago siya, parang nandun na yung sign of guilt eh. Mm. 'Di ba? So wala na talaga siyang kawala, kaya pinanindigan niya na lang ngayon yung nandun siya sa kulungan. So balik kung nagtatago yung tao pag may kaso pala, guilty na pala yun. So hindi na lang pwedeng didipinsahan yung sarili. Sasabihin na, uy, wala na akong tiwala sa gobyerno. Maghahanap ako ng tao na doon ako susurinder kasi baka pagdating ko doon, madadali ako, wala akong kalaban-laban. So hindi na tayo pwedeng dumipinsa sa sarili ho natin. Porkit nagtago, guilty na. Wow, galing! Saan ba yan? Nasa libro ba yan ng batas ng ganon? Or opinion niyo lang? Or may basis ba kayo? Sige, pakita ho niyo kung may basis ho kayo para at least alam mo natin, para matuto rin ako sa iyo, Alicia, di ba? Kasi ako iba rin yung prinsipyo. Pag nagtatago yung tao, siyempre sisiguruduhin mo na kung sino-sino yung naghahanap. Ha? Siyempre mamamalaking tao sa Pilipinas, sa gobyerno. O baka titirahin na lang patalikod o bigla na lang gugurgurin si Pastor Kibuloy. Di po ba? Ganun ho yun eh. Yun ang taktika ho na ginawa ni Kibuloy para maging safe ho yung kanyang sarili at kahit mapasa kamay sa gobyerno, at least malaman ng karamihan kung saan siya galing, sino ang kanyang pinuntahan, at alam na kung anong mangyayari ho sa kanya. So ibig sabihin nun, wala ho siyang tiwala sa Bongbong administration na amo mo. Yun po yun na Alicia. Para sa akin, yun po yung kahulugan ng pangyayari kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Huwag mo na akong kontrahin kasi hindi naman kita kinuntrat. Sinagot lang kita. But anyway, mga pasensya na pala sa aking sa ating background. Wow. Kung iba yung natin ngayon. Hindi tayo Saan ba yan? nandun Sa hotel ba yan? studio. Parang kulad ng hotel yan eh. Brown out dito sa amin, sa sa Northern bahay. Samar. Kala ko sa Shoutout hotel. sa mga taga Northern Samar dyan. Grabe. Oo, yung ulan dito sa atin. Talagang Ay, hindi naku. mawari. Hindi mo Mga ba alam ba't minamahal. umuulan dyan? Kasi inuusig kayo ng konsensya dyan sa Samar eh. Di ba? Mga binabanatan nyo. Naalala mo ba, Alicia, nung binanatan si Duterte, President Duterte? Sila mga Duterte, sabihin na lang natin, di ba, binaha yung Bicol region kang Zaldico, tapos pinagmamayabang ni PBBM na 5,000 flood control projects ay totally tapos na. Pero ayun, biglang bumawi yung panahon, yung inang kalikasan. Ibig sabihin nun, ay malaking kasinungalingan yon. Kasi wala nga nakitang flood control eh. Na-wipe out nga. At ang tanong dyan, paano ba ginawa? Magkano ba yung pondo? Hindi mo ba itatanong yan sa gobyerno mo? Magkano pondo, Mr. President? At kailan ba ito ginawa? Sobrang tagal na nito, but ngayon nyo lang sinasabi, baka nagawa na to sa ibang administrasyon. O baka yung pondo medyo nakulangan dahil siyempre may pang may pang pamamasyal, mamimili na kahit anong gamit, di po ba? So dapat itanong mo rin sa amo mo, di ba? Kaya nagkakaroon ng kalamidad. Siguro ngayon talagang parang siningil na siguro ng panahon kaya nagkakaganon ho. Kasi may naniniwala ako sa sa karma eh. Karma is real. Di ba? Tapos sa Bicol region, diyan na naman ho sa lugar ni Tamba. Papunta na yan sa lugar ni Tamba. Hintay-hintay kasi taga-diyan ka pala sa Samar eh. Bumabatikos ka pala kay Sara at kay Marcoleta. Na, ako sa'yo, huminto ka na kasi nakakatakot yung karma. At hindi naman matanda si Kong. Medyo may katandaan lang ho. Ha? Sabi ng matatanda pag hindi ka daw marunong gumalang sa nakakatanda sa'yo, yung panahon yung gagalang ho sa'yo. Bibisitahin ka ng panahon. Kaya medyo ingat-ingat ka rin dyan sa Samar. Delikado. Tingnan niyo yung biliran. Sumasayaw na yung doon. No? Yung Biliran Bridge. Gumaganon parang ahas
nagpapakita na ng signos kung anong mangyayari. Sana wala man lang, no? Sana may may problema lang yung tulay kaya kailangan kumpunuhin yun para hindi magkakaproblema. Sige, tuloy natin to si Alicia. Parang nawala na ho tayo. Umaga, gabi, tanghali, walang humpay. Ay, sandali lang. Sasagutin ko muna pala tong sinasabi mong billboard, no? Yun nga, mga kabalitaan, yung sinasabi niya kasi yung billboard, ang problema lang kasi ni Alicia, nakikita ko, wala ho siyang supporting documents. Kumbaga, haka-haka, chismis, parang nahawaan na rin sila ni Kwentong Barbers dyan Di ba? Sa kachichismis, parang hindi na tuloy maintindihan kung anong mga pinagsasabi. Sabi nga ni Kong Marcoleta, may boyfriend ba to? May asawa ba to? Baka kulang lang sa to sa ha? Kulang sa pansin. Kayo naman, iniiba-iba nyo yung isipan nyo Kulang sa pansin. Pero sa mga sinasabi niya, naniniwala ba kayo sa kanya, mga kabalitaan? Iba yung estilo niya yung pagbablog, di ba? Based lang ho sa nakikita niya at wala ho siyang resource person. Kasi tayo dito, mga kabalitaan, at pag nagbablog tayo, pag nagre-react ho tayo, hindi lang ho based sa picture, hindi lang ho based sa kwento, merong mga chismis pero kailangan may paghahambing ho natin mula sa reliable source. Gaya ng ating pagbabalita. Kinukuha ho natin yung saga ng mamamayan at binibigyan natin ng kunting reaksyon. So talagang kapanipaniwala, komprehensibo ho yung information. Pero ito sa kanya, hindi ho matatawag na komprehensibo. Paninira po ito, mga kabalitaan. Tapos sinasabi pa, nilalaglag na daw sa INC itong si Congressman Marcoleta. Hindi to nag-research Dapat nag-research siya muna bago siya nagsabi nagkwento ng ganon. Kasi hindi to kwento lang to sa kanya, kwentong Barbers. Bago niya kwentong Barbers, sana nag-research siya muna. Totoo ba itong nakikita kung si Kibuloy magkakasama? Ang tanong, sino ba ang gumawa ng tarpaulin na ito, ng billboards na ito? Ganon sana. Tapos doon ka na magsisimulang magre-research. Tatanungin mo yung kilala mong kasama ni Kibuloy o kaibigan ni Kibuloy, sinong gumawa nito hanggang makuha mo yung information. Pinakasimple lang ho. Para malaman niyo po itong si Congressman Marcoleta sa headlines sa title ho sa ating vlog kanina lang ho ay sinabi ho natin na si Marcoleta ay ini-endorso na ng mga local officials at ng taong bayan. Di ba? Klarong-klaro dahil po nakikita kasi natin sa tarpaulin, yun sana ang isinulat kung hindi man ito maka-antay Marcoleta, antay Duterte. So halatado ho. Di po ba? So sinabi niya sana, nakikita. Isa lang kasi yung ni-research niya, yung isang tarpaulin ni Kibuloy. Tapos doon na siya nagko-conclude na therefore I conclude that Marcoleta and Pastor Apollo si Kibuloy, may affairs ba? Kulang na lang sasabihin na gano'n, no? May affairs yan silang dalawa So, dapat magsi-search ka muna. Paano ba masisiguro na totoo yung sinasabi mo o magiging kapanipaniwala yung sinasabi mo? Panood ka ng saganang mamamayan. Yung saganang mamamayan, mga kabalitan, ay pagmamay-ari ho yan ng Iglesia ni Cristo. Mata ng Agila. Net 25, mga kabalitaan. So kung ang sinasabi ho nito, halata hong gumagawa lang ho ng kwento na walang basihan, kung sa korte pa there's no such what you call this one, substantial evidence para to pinpoint sa isang tao na siya ay gumawa ho sa naturang krimen. Parang ganun ho ba, mga kabalitaan? Kasi kailangan ho dito na may empirical evidence. So ngayon, ang nangyayari ho dito, mga kabalitaan, chinismis niya lang, throw lang po sa pictures na kanyang nakita or billboards na kanyang nakita. Hindi ho siya nagsisearch ho, mga kabalitaan. So kung nag-search ho siya, malalaman niya, maiba na yung kwento. Kaya naiba ho yung kwento na parang paninira kay Pastor Kibuloy at Senador Marcoleta dahil lang po sa larawan na ito. Hindi ho masama kung may mga politikong kukuhanin itong or isasama sa kanilang linyada, itong si Senador Marcoleta ay dahil po sa kanyang paninindigan. May paninindigan po yung mama. Makikita nyo po sa lahat ng congressmen diyan sa mayabang kapulungan, parang ilan lang ho silang tumayo ho sa kanilang sariling paa na hindi ho dumidikit
sa kanilang amo na si Tambak Kalabaw, mga kabalitaan. Totoo po yan. Richard Gomez. Ipinagtanggol nila si Lucy Torres Gomez. Ipinagtanggol nila si Bibi Sara at mga Duterte. Ilan lang ho yan sila, mga kabalitaan, kasi nandun ho sila sa katotohanan. Pero pag kinakalaban mo yung prinsipyo ng mga Duterte, ay talagang alam na ho natin kung anong puno, siya rin ang magiging bunga, mga kabalitaan. Kaya nga kami mga vloggers ng DDS, wala ho kaming may mukha kaming ihaharap sa taong bayan. Unang-una, sabi nila bayaran daw kami ng True Farms daw, no, na mga pugo at kung ano-ano pa. To be honest, si Senador Marcolita, hindi ako kilala personal noon. Sila lahat dyan. Kasi hindi ho natin masisikmura yung mga paninira ho ng mga kumakalaban sa mga Duterte, kaya nabuhay yung danagan balita, mga kabalitaan, dahil pinaglalaban ho natin dito ang prinsipyo ho natin na nasa tama ho, mga kabalitaan. Kaya yung sa kanya mahirap paniwalaan, may mga naniniwala rin naman ho sa kanya, yung mga kaalyado niya lang ho, mga kabalitaan. Pero kung bibilangin niyo po, kung balikan ho natin 32 million votes na nakuha ni Sara Duterte at yung sa kanila, ay mas malamang nadadagdagan pa po yung mga boto ng 32 mula sa 32 million, ay ngayon siguro sumobra pa, umaapaw pa diyan, mga kabalitaan. Di po ba? Tayo pag nagko-comment ho tayo, may mga video tayong pinapakita, may mga may mga tawag dito, may mga resource person ho tayo, may mga supporting documents ho tayo. Kung medyo may kamalian, ina-admit ho natin yan at kinokorek agad. Kasi nga, nasa tama ho tayo. For the sake of transparency, kasi po, ang layunin ng isang mamamahayag or tayong mga vloggers ay we're just only bringing the right information to the people, to the nation. Yun po yung kailangan ho natin gawin . Pero kung magbibase lang ho kayo sa isang litratong ito na magkatabi ho si Marcoleta, si Senador Marcoleta at saka si itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, tapos bibigyan mo ng kahulugan, ibang kahulugan, ay chismis ho yan, mga kabalitaan. Chismis ho yan, mga kabalitaan. Kain mo sa komento niya, wala na, sinipa na si Congressman Marcoleta sa Iglesia ni Cristo. Iniluwa na daw, sinuka na di umano, mga kabalitaan. Pakita niya lang kung sino ang nagsasabi. May nakuha ba siyang information mula ho mismo sa loob ng INC? Yan ay kapanipaniwala. Di po ba? Kapanipaniwala ho, mga kabalitaan. Kung sinabi, kunyari, right hand ni Eduardo Manalo, itong si Congressman Marcoleta ay aming pinagbigay alam sa publiko na hindi na ho namin kaadib ito dahil siya po ay nakikipag-ugnayan na sa Kingdom of KOJ, Kingdom of KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Tama ho ba? At ngayon ay hindi na ho siya kasapi ng bahagi ng INC. Tapos ganito ganon. Yun, kung babasahin niya tapos gagawin niya yung rason, yung billboard, ay talagang kapanipaniwala ho. Pero kung ibibase niya lang sa picture, sa larawan, sa billboards, tapos bibigyan niya ng meaning, ano bang tawag nun? Di chismosa. Di ba? Wala na chismis lang yung sa kanya. Pero in fairness, marami ding naniniwala ho sa kanya kasi vlogger nga ho siya, marami rin siyang followers. Mas marami pang subscribers sa akin, mga kabalitaan. Pero ang sa atin lang ho, hindi ho natin siya binabawalan sa kanyang komento. Subalit, tayo po ay nagre-react dahil po sa kanyang kachismisan na hindi ho walang katotohanan dahil wala ho siyang ebidensya. Yung ebidensya na lang yung larawan. So, to make the long story short, mga kabalitaan, it's hearsay. Hindi ho yan katanggap-tanggap sa korte. Kahit balik-baliktarin mo man ang mundo, kung yun lang ipapakita mo na siya ay initsipwera ng INC dahil magkatabi ho sila ni Pastor Apollo Kibuloy sa isang billboard, ano pang akala ni Alicia sa mga pamunuan ng INC? Mga kikitid yung pag-iisip? Di po ba?
ba't andyan pa po ho siya sa ganang mamamayan kasama nila ni Nelson, ni Jen, na kani-kanina lang kahapon nagprograma pa. Kung wala na, hindi na natin nakikita ho yan mga kabalitaan. At yung INC po, ito po yung kanilang patakaran. Pag may kasamahan ho sila diya, kapatid dyan, na kanilang inatsipwera, ay nag-aanunsyo ho yan sila na hindi na ho siguro yan na party ng kanilang organization. At sana nag-research itong si Alicia para hindi ho kaya-hiya yung kanyang vlog. In fairness, ang dami rin namang nanonood. Ang dami talaga. Ang dami mga uto-uto. Ang dami mga uto-uto, mga kabalitaan. Ba't sinabi kong uto-uto? Naniniwala kasi sa chismis eh. Di ba? Sa bagay, buhay, kultura na yan sa mga Pilipino. Buti na lang may lahi akong, may ibang lahi ako, no? Hindi ako puro Pilipino. May lahi ako. Ha? Lahing kayo manggi, mga kabalitaan. Ito, pure talaga tong may lahi. Kasi blondie yung buhok. Siguro, siguro to, taga Cambodia to si Alicia. Kaya parang yung buhok niya, parang Cambodian eh. Ano? Maganda, talagang hamis na hamis yung ano niya eh. Shiny yung hair niya. Siguro siguro kasasahod niya lang siguro kaya nagpa-straight siya ng buhok niya. Hindi ba? Kasasahod niya lang kaya nagpa-straight siya ho ng buhok. At sana naman, hindi natin inaaway si Alicia. Kumbaga, binigyan lang ho natin siya ng halimbawa kung ano po ba yung balita at ano pa ba yung totoong balita, komprehensibong impormasyon sa hearsay o chismis mga kabalitaan. Kahit pumunta pa siya o kahit puntahan niya pa yung Iglesia ni Cristo Church diyan sa kanilang lugar sa Samar, magbibigay ho ako sa kanya ng 100,000 piso. Cash yan, on hand yan ha. Kung may makapagsabi diyan sa INC na si Senador Marcoleta ay nilaglag na talaga sa kanilang organization mga kabalitaan. Yes. Swear. Nothing but the truth and the whole truth, so help me God. Parang nasa hearing, ano? Hindi, totoo po yun. Pag may iniisa sa kanilang nakapagsabi, ngayon na to sa kanyang pagbablog, tapos dyan mismo sa simbahan nang nagsasabi, yung taga-simbahan mismo nagsabi na tanggal na si Marcoleta, ayun, magbibigay ho ako sa kanya ng instant cash mga kabalitaan. Pero may isang kondisyon. Kayo mga nanonood dyan, pag meron talagang nakapagsabi na inatsipwera na si Marcoleta, si Senador, chipinan nyo ako ha. Tampo-tampo ho tayo kasi ang laki ng 100,000 piso. Wala pa tayong 100,000 piso. Tulungan nyo ako. Pag ano to, sige, promise ko sa inyo yan. Pag may nakapagsabi na mismo sa loob ng simbahan na wala na si Marcoleta sa INC, bibigyan natin ng 100,000 peso, pero tulungan nyo akong mabuo yung 100,000 piso. Yun po, kasi talagang talo tayo dyan ha. Kaya mag-comment po kayo ngayong tapos nito, pag na-upload na natin, mag-comment na kayo kung magkano yung i-donate nyo sa akin para pambayad nito kay Alicia. Pag napatunayan niya na natanggal ho si Senador Marcoleta sa INC, yun, 1,000 pesos ibibigay natin kay Alicia. Pero kayo, mag-comment na kayo dyan kung magkano ibibigay nyo. Chip-inan nyo na ako ha. Kasi wala akong perang ganun. Pero kaya sinisigurado ko Sinisigurado ko, kung totoo yung sinasabi niya, magbibigay ho ako. At kung may ebidensya ho siya, magbibigay ho tayo sa kanya mga kabalitaan. Hindi ho natin inaaway si Alicia, china-challenge lang ho natin. Kasi parehas kami naghanap buhay din sa SOCMED. Kaibigan ho natin na sa kahit naman anti-DDS, pro-DDS, kaibigan natin sila kasi kung ano meron sila ngayon, ganun din sa atin, no? May time ho tayong mag-vlog sa kanila, may time din sila mag-vlog sa sarili nila o sa sino mang kinakampihan nila dyan mga kabalitan. Pero ito lang, bottom line, kung mapapatunayan niya, ako na mismong mag-challenge ho sa kanya, magbibigay tayo ng 100,000 pesos pag doon mismo sa simbahan ang nagsasabi na wala na si Congressman Marcoleta. Basta ang chip-in, huwag nyo lang kalimutan.
tulungan tayo rito kasi talagang sasablay tayo dito pag totoo yan mga kabalitaan. Pero anyways, kidding aside lang yan mga kabalitaan. Kinokorek lang ho natin itong si Alicia, no? Sana nag-research ho siya. Hindi natin sa pinangaralan, kumbaga sinasabi lang natin yung dapat niyang gawin sa susunod para at least magiging kasi ako kahit ako sino kung may tao ngang magsabi ho sa akin na ganito, ayusin mo. Ako open ako sa basta constructive criticism, open ho tayo dyan kasi it's still part of our my learning process. Kasi we're not perfect in this world. Even though it's, I would say that this is my profession, being a radio broadcaster. Long time ago. Aminin ko na, long time ago. It's been like, basta, ganun na, no? So, I'm still willing to learn. Kailangan matuto pa rin ho tayo kasi yung mga abogado nga, Atty. Marcolita na, sa bahay nila, napakaraming libro ho. Nabasa na yan lahat nila yung libro yung sa bahay nila. Tayo pa kaya na hindi tayo mahilig magbasa? O mahilig lang tayong kikit-kit ng mikropono? Anyway, ito, hindi ko na itutuloy itong sa kanya. Intro lang yung kinuha ko kasi nga doon naman nakikita naman natin na sinusuka daw si Pastor Apollo Kibuloy at bla bla bla. So ito, ibabalik ko natin si Pastor Apollo Kibuloy, I mean si Senador Marcolita. So ibabalik ko natin yung video clip na nakuha natin kanina para at least maidugtong ho natin itong issue na to mga kabalitan. So ang issue dito, sinuka na di umano si Senador Marcoleta dahil siya ay umanib na daw ni Pastor Apollo C. Kibuloy, magkasama na daw sila at wala daw parang disrespect daw, parang disrespect daw yung INC, parang ganon, kaya hindi na daw siya nagustuhan at isinuka na. Pero ang tanong ho ngayon, sinasabi ko kanina, ba't andyan pa ho siya sa N25 sa ganang mamamayan na patuloy na nagpa-programa? Pagmamayari ho yan ng Iglesia ni Cristo. Diyan pa lang ho, sablay na ho yang si Alicia mga kabalitaan. Tuloy ho tayo pa, isusunod natin si Marcolita, ibalik ho natin ito mga kabalitaan. Lalo na yung madaling mailigaw. Baka ganun nga yung isipin nila. Kaya gusto ko sanang magpasinag tayo ng ilang mga nagpagawa, nakasama ko rin kumakandidato dyan, na talagang gusto nila kung makasali doon sa kanilang mga billboard. Totoo yan ko nga, kasi bilang kayo po sa national, wala tayong, ibig sabihin, hindi nyo napipigil. Halimbawa ako, isama ko kayo sa lararon, magpagawa ako ng billboard. Hindi nyo Jen, tigil mo yan. Masama naman ata yun ko, nagmamagandang loob na nga po ako sa inyo, di ba? Oo, at ito masasabi ko, yung pagkakagawa ng billboard ni Ginoong Kibuloy, hindi man lang ako kinausap eh. Ako rin nabigla eh. Ito tapatan tayo, kailangan marinig ng lahat. Sana man lang kung may nag-text sa akin na gagawa po kami ng ganito. Ano po bang masasabi nyo? Baka sakaling siguro baka ihanap ko pa ng ng pagpapahintulo talimbawa. Pero dahil sa nakita ko, nabigla na lang ako pagkalaki-laking billboard. Pwede bang ipasinag natin yung mga iba direct para makita na halimbawa yan. Ito si Congressman Wilbert Lee na kumakandidato ng pagkasenador din. Senador din po yan. Siya ang pinakamaraming billboard na naisabit sa buong Pilipinas. Sa iba't malalaki yan ko, ha? Malalaki at saka strategic at saka marami. So, ibig sabihin ho dito mga kabalitan, hindi lang ho yung ipinapakita ni Attorney Senador Marcoleta, yung billboard ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero parang hindi ho nila ipinakita ho dyan kasi nga, siyempre, respeto na rin sa, di ba, magkaiba yung relihiyon nila dyan. At baka hindi pinahintulutan ng pamunuan ng Net25. So, pinapakita na lang dito ni Marcoleta, ni Senador Marcoleta, yung ibang mga local officials na binitbit ho siya sa pamamagitan ho ng pagsama niya sa mga billboards, sa mga tarpaulin at kung ano-ano pa. So mga local officials po ito mga kabalitaan ang bumitbit ho ngayon kay Senador Marcoleta na hindi ho ito nakikiusap sa kanila, kusa hong binitbit si Congressman or Senador Marcoleta sa mga nababanggit na local officials sa videong ito mga kabalitaan. Dati ko, mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Ngayon,
Ngayon, sinama niya Sinama na ako. kayo. Sasabihin ko ba sa kanya, Huwag mo ka isama. Kung Wilbert, huwag mo naman akong isama dyan. Paano ko naman sasabihin sa kanya kung kung halimbawa gusto niya akong isama roon? Ay, kung pasasalamatan ko yun, kung Wilbert, baka... Siguro, pag nagkita kami, pasasalamatan ko na lang sapagkat po. para sa akin, ay pandagdag na visibility ito. Awareness. Napakarami ng ano nito, ng maniwala ka, kahit saan ako pumunta. Opo. Nakikita ko yung mga billboard na malalaki, at strategic ang mga lugar. Hindi lang boss poster yan kay Kong Wilbert, talagang billboard. Billboard yan. Naginasosan talaga niya yan. Siguro itatanong ko sa kanya kung meron siya sa Opo. doon sa Scarborough Shoal. Palagay ko, sa dami. Opo. Alam mo, nung makausap ko, kaya ko lang nalaman na gagawin nila ito, tinagpo ako nung kanyang political officer. Ito, nabigla ako nung pumunta ako ng Albay. Taga doon opo. pala yun eh. Yes po, oo. Sabi niya, kung yung second wave ng aming nung aming mga tarpaulin na nasa mga billboard, papalitan na namin, napagpasyahan namin, na isasama ka namin. Ayun. Pagkatapos ang magiging titulo niya, The Defenders. Kanya, ayan, makikita mo. Opo. Direct, magpasinag pa tayo ng... Yung iba naman, iba naman. Baka naman sabihin nila, isa lang. Oo. Yung iba pang kandidato. Paano mo nga, ayan, Sinama kayo. ayan naman si Willie Rebillame. Yan, oo. Kandidato rin. Kandidato for Senator. Pakinggan nyo. Ano naman sabi? Marami ka matututunan sa kanya. May paninindigan. I see you Gusto ko sanang bibitbitin din to si Willie sa programa ho natin. Kaso medyo may nakita akong meron akong hindi nagustuhan kaya hindi ko laging binabanggit si Willie, no. Sa mga supporters ho ni Kuya Will, ay pagpaumanhin niyo po ako na hindi ho natin laging mababanggit sa ere kasi magkaiba ho yung opinion ho natin at pananaw. So, di ba? Respetuhan na lang tayo at ganun, ano pa naman natin, kaibigan pa naman natin yan si Kuya Willie. At saka idol ho natin yan sa pamumudmud ng pera. Sana yung budget ng AKAP dyan na lang inilagay sa programa ni Kuya Will. Sigurado pa at makikita natin na may kalalagyan talaga yung pera. Hindi inadaan sa likuran. Harap mismo ng kamera, ibibigay. Kaso medyo malabo mangyari yan mga kabalitaan. Pero siguro kung congressman na ito si Kuya Will na sa Kongreso, siya yung sasakay sa AKAP, ay dadaan yun sa programa niya. Laking problema siguro, no? Sige, tuloy tayo dito. later, Congressman. Congressman, I'll see you. Yan ang mga mabait na mga kasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mga independent na may sarili paninindigan. Sinasama niyo ako. Opo. Meron pang isa dyan eh. Meron pang isa direct. Gas Tambunting, isinangla ang sarili kay Marcolita. Yun, pwedeng sabihin nun natin yan kung sakaling may makukuha tayong ebidensya mula mismo sa kanyang kasamahan dyan sa mayabang kapulungan na siya ay tinanggal ho dahil sila ay magkakasama ng mga kabalitaan. Iyon po yung punto ho natin, Alicia. Minsan naman kasi, pag may mga ganyan, huwag nyo munang intindihin. Pero lang siguro kung may nagwi-whisper sa'yo, Alicia, halika. Samahan mo ako, may ipapakita ako sa'yo. Heto, kumikinang pa to, Alicia. Parang gano'n, no? Yun ang mahirap. Talagang kahit mali, sasabihin mo. Di ba? Kasi baka mabibigyan ka ng Christmas gift niyan. Pasko na, o baka, Three Kings gift na siguro. Di ba? Yan po yung ibig sabihin ho natin. Hindi ho natin, lilinawin ko lang hindi ko po inaaway si Alicia. Nagagandahan pa naman ako sa kanya. Di ba? Pasensya na, Alicia. Talagang nabibighani ako sa iyo, Alicia. Hindi kita inaaway, paglilinaw lang. Baka mag-away to, baka may magalit sa atin, baka may asawa o boyfriend to. Biro lang yun, Alicia. Peace lang tayo, peace. Dito lang ho tayo sa usapin. Wala na pong, hindi na tayo mag-overlap po sa kung ano pa naman yan mga kabalitaan. Tara, tuloy pa rin ho tayo dito kay Senador Marcolita. Doon sa Paranaque. Ayan, Sasabihin ko ba sa kanya, Congressman, huwag mo nang gagawin yan. Yan na naman, kumakandidatong mayor dami, naman sa Santa Ana. Santa Ana, saan po yan? Pampanga? Pampanga. Ayun, nakita mo yung pangalan ko nilagay doon. Pati yung middle name ko nga nilagay pa. Para malaman nilang taga Pampanga kayo, Kong. Sige pa. Lumalaban ng board member sa Pampanga. Nakikita mo yung litrato ko kahit medyo maliit lang, pero nilalagay nga nila. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Nelson? Talagang gusto nila kumaisa. Ayan, mayor ng Mexico, Pampanga. Ganun ba? Yung kapatid niyan, pinakulong ko pa eh.
Oo nga. Kaya Si maniniwala Mayor ka, ito, Tumang, oo. magtataka ka. Si Mayor Tumang, yan ang kumakandidato. Kapatid niya yung pinakulong ko. Opo. oo. Isipin mo. Yung kinontempt nyo sa ano, opo. Nakulong. Ayan, kasama yung litrato ko. Oo. Oh, Miss, kung nakikinig ka, sana makita. Ayan, mayor na naman yan, lumalaban ng vice mayor, sinama na naman ang pangalan ko. Ibig ko sabihin, napakarami pong kumakandidato na talaga pong gusto nila akong makasama. Ang motibo po ay nasa sa kanila. Hindi ko naman po kayang panghimasukan. Ang tanging naiisip ko lang, gusto lang nila akong makasama siguro. Baka sakaling ako po ay nakatutulong din sa kanila. Plus factor sa kanila yun, Kong. Maaari. Kasama nila kayo. Ikaw ba isasama ka sa isang tarpaulin kung wala silang maaring makuha ang ganansya halimbawa? O ayan. Sa Arayat yan. Arayat, Pampanga. O, nakita mo bang ako bang pinakamalaki ang Parang litrato? kayo nasa likod ng mga kandidato, Kong. Sana matauhan itong babaeng vlogger na ito. Na wag mo nang kalantariin yung mga kapatid namin sapagkat kami ay kami matatag. Hindi, ang amin lang iniiwasan dito, baka meron kang mailigaw eh. Baka meron kang baka may maniwala sa iyo eh. So yun po mga kabaitan, hanggang dito na lang ho tayo kasi nga napakita na natin yung kabuuang video ito at yun malinaw ho na yung kwento ho ni Alicia ay hindi ho walang katotohanan, pawang chismis ho lamang na nagpapakalat ng ika nga kung virus pa nagpapakalat ng sakit, no? Sakit sa pag-iisip. Pag sinabi kong sakit sa pag-iisip, kasi siyempre nililito na eh. Nililito na yung taong bayan. Ano ba? Talagang hindi ko na wala na akong kasiguruhan kung sino talagang iboboto ko. Naging sakit sa pag-iisip tuloy. So Alicia, narinig mo na. Sana man lang sa susunod, pag may mga ganyan kang makikitang larawan, billboard, so magre-research ka muna. Tingnan mo kung ito tama ba yung opinion mo or tama ba yung nagsulsul sa'yo o nagkwento sa'yo. At para naman medyo mabawas-bawasan yung hiyaho natin dyan. Hindi po ba? Sayang yung subscribers mo. Ang dami pa nang pahingi sa mga subscribers mo. So, ayun po. Pinaliwanag lang ho natin at binigyan lang ho natin ng paglilinaw din po yung mga... Kasi ito, kaya ho ako na-intriga din dito kay Alicia dahil nga po may mga nagtatago sa atin. Sir Dan, Kuya Dan, ito yung pangalan, si Alicia, ganito, ganon. Kako, sino ba talaga to? Hindi ko kilala talaga. Kasi, kaya nga, baguhan pa kasi tayo sa pagbablog, kaya medyo kakaunti pa lang yung mga kilala nating vloggers sa mga kabila at sa atin ho dito mga kabalitaan. So, nakilala natin at ngayon, binigyan ho natin ng reaksyon. Disclaimer lang po hindi ako nangaaway. At pinapaliwanag ko lang po dahil karapatan niya rin po na gumawa ng kanyang sariling opinion pero dapat may sabi ko nga may empirical evidence or substantial evidence or resource person man lang or source from kung saan galing ito kunyari sa INC dapat may makuha siya para may paghahambing at may tagpi-tagpiho kasi kailangan sa pagbabalita kasi parang reporter na rin tayo dito no pag nagbibigay tayo ng information kailangan compartmentalize natin yan yung mga sensitibo at yung mga may laman na mga impormasyon mga kabalitaan. So ganyan ang ginagawa natin. Kumbaga sa kung kaso-kaso pa may mga ebidensya tayong nilalatag diyan simulat sa poll andyan hanggang makonek-connect na yung totoong impormasyon mga kabalitaan. So ayun no sana na nalinawan itong si Alicia pero malamang hindi. Baka magalit pa sa atin yan kasi nag-react tayo sa video niya Ako walang problema kung may magre-react ko sa akin kasi talagang iti-take ko yan as part of my continuing sa paggawa natin or learning process natin dito sa pagbablog kasi sabi ko nga bago pa tayo sa pagbablog pero at least may marami na tayong natutunan at willing tayo pang mas matuto pa sa mga opinion ng ibang tao kasi hindi tayo magiging ganito kung iniisip lang natin yung ating opinion sarili. Dapat marunong ka ring tumanggap ng mga opinion ng iba na sa tingin mo ay makakatulong din naman sa iyo mga kabalitaan. So sa ulit ako'y magpapasalamat sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-share nyo po yung ating video ito
At please, huwag niyong i-skip yung ads kung meron man kayong mapapanood sa video ito mga kabalitaan. At of course, mag-comment, pinutin ang notification bell para tayong lahat ay laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Sa susunod na mga oras, tayo na naman po yung magbabalik. Mabuhay po tayong lahat. Happy Christmas at happy holidays at maligong bagong taon sa ating lahat. Sana nasa mabuti pa kayong kalagayan. Yung mga nagiinuman ngayon dyan, ha? Control lang kasi maraming nadidisgrasya pag Pasko. Kasi lasing na nagmamaneho, lalo na pag malayo-layo yung bahay. Kaya ingat-ingat lang ho tayo kasi mahirap na ho yung panahon ngayon. Magulo pa yung politika sa bansa, tapos magdadagdag pa tayo sa problema sa ating pamilya. Sana hindi mangyari yun mga kabalitaan. Alright, so ako'y magpapaalam na po. Kita-kits sa sunod pang mga video i-upload natin. Dito lamang ho sa inyong munting bahay na laging tinatambayan nyo ang reaction video. Dalagan Balita News Update. To God be the glory. Mama. Chip. Peace out.